Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Umuwi si Zoe sa kanilang bahay at hindi niya inaakalang nakita niya si Annalyn. Dito na nga si Annalyn at saka si Dr. RJ Tanyag ay nagbanding dahil sa pinayagan nito ni Lynette na doon na lang mag-sleep over. At tuwang-tuwa naman itong si Annalyn dahil first time sa kanyang buhay na mangyari iyon, makasama niya ang kanyang ama, na kung saan hindi niya inaakala na uuwi pala itong si Zoe, kaya nanggugulo na naman si Zoe. Alam naman niya na hindi talaga sila magkakasundo ni Zoe dahil hindi siya tinuturing na kapatid ni Zoe. At alam niya na at nakatatak na sa puso't isipan ni Annalyn na hindi talaga si Zoe magpapatalo. Na kung saan dito na nga ay nagalit si Zoe dahil suot niya ni Annalyn ang kanyang mga damit, na kung saan dito na nga ay kinampihan ni Dr. RJ Tanyag itong si Annalyn dahil si Dr. RJ nga ang nagbigay nito kay Annalyn. At dito naman kumalma si Zoe at bigla na siyang pumakyat. At dito niya na sinabi sa kanyang sarili na hindi siya magpapatalo dito kay Annalyn, na kung saan kailangan niyang bantayan ito, at tinawagan niya ang kanyang ina. At pinaalam niya dito kung ano ang nangyayari dyan sa bahay nila, na kung saan andyan ang bastarda ni Lynette, na kung saan kasama ang kanyang daddy-dadihan na si Dr. RJ Tanyag. Sinabi dito ni Dr. RJ sa kay Zoe na sumama at bumanding sa kanila, pero ito ay nagmamatigas si Zoe, na kung saan nag-wish silang tatlo. Dito na nga sinabi ni Dr. RJ sana magkabati daw ang kanyang dalawang anak, at kung saan ito nga si Annalyn at ganon din ang kanyang wish parehas kay Dr. RJ Tanyag, na kung saan ito naman si Zoe ay talagang napakasama ng ugali na manamana talaga sa kanyang inang si Moira. Kasi ang wish ng dalawa ay sana hindi matuloy. Yan yung wish niya dito. At dito na nga ay medyo inaantok na si Zoe dahil masakit na masakit ang kanyang nakikita dahil sa masaya ang dalawa na nagbabanding, pero siya ay parang baliwala lamang. Nagpaalam siya na siya matulog na lang, na kung saan dito nga si Dr. RJ ay nag-iisip kung saan patutulogin si Annalyn. Hindi naman pwede doon sa sala kasi bisita nga ito, at inalok niya si Zoe na doon na lang sa kwarto niya patulogin si Annalyn, na kung saan hindi pumayag si Zoe. Dito na nga galit-galitan si Zoe at naghanda ng umalis si Zoe dahil sa kanyang mga narinig kay Dr. RJ Tanyag, at pinigilan nga ito ni Annalyn at binangga ito ni Zoe. Medyo nagalit si Dr. RJ, na kung saan naamo din ni Zoe itong si Dr. RJ Tanyag. Dito na nga kinausap ni Dr. RJ si Zoe, kung saan narinig nga ni Annalyn, at si Annalyn na lang nagpapakumbaba at siya na lang umuwi dito. Nung nakita ni Lynette itong si Annalyn na may pasa, ay galit na galit itong tumawag kay Dr. RJ Tanyag, at sinabi niya dito na sana hindi ko na lang pinayagan si Annalyn na pumunta dyan at nag-sleep over dyan para wala nang nangyari sa kanya. Nagalit din si Dr. RJ Tanyag dahil daw sinisi pa ni Lynette itong si Zoe dahil sa mga nangyayari. Kaya nagsisi si Lynette bakit pa niya pinayagan si Annalyn pumunta doon, napahamak naman. Dito na nga nakiusap si Zoe sa kanyang ama na si Dr. RJ Tanyag na patawarin ang kanyang ina para mabuo ang kanilang pamilya, dahil wala ngang ibang sisisihin kundi si Annalyn nga, kasi si Annalyn nga ang dahilan kung bakit nasira ang kanilang pamilya. Agad-agad naman silang pumunta sa hotel kung nasaan si Moira. Ito ay nagmamakapaawa si Moira kay Dr. RJ Tanyag, na kung saan hindi na naaawa si Dr. RJ sa kanya, na kung saan kung hindi lang dahil kay Zoe ay hindi niya pa babalikin ito sa bahay nila. Dito na nga nagkukunwari na naman si Moira, na kung saan binigyan siya ng dahilan ni Dr. RJ para ito ay patawarin. Abangan natin kung anong ibibigay ni Dr. RJ sa kanya, na kung saan makakauwi na si Moira. Kung bago lang po kayo sa aking channel, please like, share, and subscribe para ma-update po kayo sa mga susunod pa. Yun lamang po, at maraming salamat.